Nagtuloy na nga si Magnus sa pag-akyat sa bahagi ng pamayanan kung saan naroon ang kubo na inilaan para sa kanya. Naabutan niyang si Efraim lang ang naroon nakabantay kay Rika. Si Tomby, nasaan? Naliligo po Kuya Magnus. Naiinitan na raw siya eh. Sabi naman ni Magnus, sige, magpaningas ka ng apoy na makapagluto tayo ng maaga. Manghihingi tayo ng pagkain sa kanila rito. Pero unahin mo munang magpainit ng tubig para sa kape natin. Magmerienda muna tayo. Maaga pa naman para maghapunan. Ilang saglit pa ay may ginang nakumatok sa pintuan. Si Magnus naman ang lumapit sa pintuan. Ano po yun ay? Tanong niya sa ginang. Sir Magnus pagkain niyo po. Tinapahang isda at nilagang kamuting kahoy. Hahatiran na lang po namin kayo ng pagkain uli pagkalubog ng araw. Okay, salamat po ha. Sagot ni Magnus at tinanggap na ang bayong. Meron na tayong makakain. Kape na lang ang kulang. Oo nga Kuya Magnus. Tsaka mukhang magandang klase ang kamote nila rito ha. Ang lalaki eh. Tsaka talagang kulay violet na violet. Siya nga pala Kuya Magnus. Ang sabi noong naghatid na lalaki sa amin dito, kubo mo raw ito. Oo. Noong 200 kasi namin dito, ay nagbigay ako ng malaking halaga. Pambili nila ng gamot, damit at mga tubo para magamit nila sa pagpapadaloy ng tubig mula roon sa ilog papunta rito. Mas nalalagay kasi sa alanganin ang buhay ng mga taga rito kung mag-iigib sila roon ng paisa-isa. Samantala, noong magkabit sila ng malaking tubo mula roon papunta rito, ay dito na mismo sa loob ng pamayanan sila nag-iigib. Nabalitaan ko kasi dati na madalas may mawalang taga rito at dinudukot doon sa ilog. Hindi nila masabi kung rebelde ba, aswang o engkanto ang kumuha. Kaya naisipan kong bigyan sila ng perang pambili ng tubo. Tapos ang mga kabataan naman nila rito ay mga payat, gawa ng malnutrisyon. Kahit pa sabihing may mga prutas sila dito, iba pa rin kung matutulungan ng vitamins ang katawan ng mga bata. Lalo at limitado pa lang naman ang kinakain ng mga bata. Tapos pangatlo, napansin ko yung pananamit nila. Ang iba, mga nakabahag lang. Kita din ang dibdib ng mga babae. At madalas may ubo dahil sa lamig ng klima rito. Kaya naman, pinabili ko rin sila ng napakaraming damit na ukay-ukay. Mas mura iyon kasi hindi per piece. May mga kakilala naman daw sila sa bayan na pwedeng makapag-order ng bulto-bulto ng mga ukay-ukay. Kaya kung makikita mo, wala nang nakabahag sa kanila ngayon. Mga naka-jacket pa ang lahat para tuloy silang mga nasa Baguio dahil sa kanilang pormahan. Tsaka yung mga dalagang kasama natin, mamaya nakadamit na yun ng matino. Mukhang malapit na ang mga yun magkasakit dahil sa lamig. Napakanipis kasi ng damit nila na uniform sa eskwelahan. Wow, grabe. Ang dami nyo palang project dito Kuya Magnus. Kaya pala, espesyal na panauhin ang turing nila sa inyo rito. Actually, hindi ko naman hiniling na maging espesyal. Ang gusto ko lang ay makatulong sa kanila. Gaya ng pagtulong ko sa ibang mga nakatira ngayon sa asyenda. Kabilang ka na roon. Tsaka, kailangan ko rin ang matutuluyan kapag aakyat ng ibisan. Para naman kahit papaano, ay may ilang araw na pwede magpahinga ng matiwasay sa isang kubo. Hindi iyong palagi na lang nasa labas na tutulog. Oo nga Kuya Magnus, tama ka talaga riyan. Kumukulo na po ang tubig saglit lang at magtitimpla na ako ng kape. Wika pa ni Efraim. Si Magnus naman ay lumapit kay Rika. Hinawakan niya ang noo nito. Sakto naman ang init ng temperatura. Hindi masasabing may lagnat. Maya-maya ay pumasok si Tomby galing sa paliligo sa labas. Grabe! Ang sarap sa pakiramdam kapag nakaligo. Ang presko pa ng tubig nila. Fresh na fresh galing ilog. Kuya Tomby, upo na rito. Nakatimpla na ako ng kape. May naghatid rin ng nilagang kamote at tinapahang isda. Ayos! Tamang-tama. Nagugutom na rin ako. Sagot ni Tomby at nagsuot na ng t-shirt bago umupo sa hapagkainan.
Habang nagkakape ay sabi ni Efraim, Kuya Magnus, nasa labas si Apong Melo. Ha? Ganun ba? Teka, labasin ko lang. Apong Melo, ano po yun? Gusto ko sanang matignan ang kalagayan ng kasama niyong dalaga. Ganun po ba? Sige po, alika, tuloy kayo. Tumuloy na nga sa loob ng kubo ang matanda. Nilapitan noon si Rika at tinitigan ng mabuti sa mukha. Grabe ang panahon ngayon. Dati, mga matatanda lang ang napipiling inang babaylan. Ngayon, pabata na ng pabata. Akala ko nga dati ay si Maris na ang pinakabatang magiging inang babaylan. Pero itong si Rika ay mukhang mas bata pa siya kay Maris noong si Maris ang naging inang babaylan. Sabi naman ni Efraim, Apong Melo, ano po bang basihan para mapili bilang isang babaylan o inang babaylan? Walang nakakaalam iyo dahil si Inang Kalikasan mismo ang pumipili noon. Pero sa tingin ko ay kalooban at mabuting karakter ang totoong basihan. Wala nang kinalaman kung may dugo kang babaylan o wala, o kung isa kang manggagamot o hindi. Sabi naman ni Magnus, Pero Apong Melo, may dugong babaylan si Rika. Ang mga magulang nila ay kasama sa pamayanan ng Ibisan dati. Kaso dahil sa banta sa seguridad, kaya sila humiwalay. Ganun ba? Hindi na pala nakakapagtaka na mapili siya bilang inang babaylan. Dahil may dugong babaylan din pala na dumadaloy sa mga ugat niya. Wika pa ng matanda. Tapos umupo sa may malapad na papag na pinaglagyan kay Rika. Hinawakan niya ito sa kamay at pinulsuhan. Binuksan rin ang mata at sinuri. Inilapat noon ang kamay sa noo ni Rika at nag-usal ng orasyon. Tapos umihip ng 3 beses sa ulo ng dalaga. Mukhang napagod nga lang siya. Bukas ng umaga ay magigising na siya. Eto, may iiwanan akong tubig sa inyo. Ipatak nyo pa unti-unti sa bibig niya para pumasok sa kanyang katawan. Ano po yan? Tanong pa ni Magnus. Hamog ito na naipon sa dahon ng isang mahiwagang puno. Makakatulong ito sa pagpapanumbalik ng lakas ng isang tao. Paunti-unti lang ang pagpapatak para dudulas lang sa kanyang lalamunan. Sabi naman ni Magnus, Efraim, ikaw na ang gumawa. Pero mamaya na pagkatapos mo kumain. Okay, sige Kuya Magnus. Sagot ng binata na abala pa sa pagkain ng kamote. May kinuha naman si Magnus sa kanyang bag. Pagkalabas ay nakita ng lahat na nakabalot iyon sa tela at plastik at medyo makapal. Sabi ni Magnus sa matanda, Apong Melo, magpapabili uli ako ng gamot, vitamins at damit para sa mga taga rito. Bumili na rin kayo ng karagdagang bakal na gagawin yung itak at iba pang mga sandata. Pati na rin pala mga binhi ng palay at mga gulay para makapagtanim rin kayo noon. Ano na nga po pala nangyari sa mga binhi dati? Maganda ang naging ani namin noon, Magnus. Kaso, biglang sumalanta ang sunod-sunod na bagyo na nasundan naman ng pagkalat ng napakaraming sigbin sa paligid. Kaya medyo matagal bago namin naasikaso ang mga taniman. At noong mawala na ang mga sigbin, ay wala na kami mapakinabangan sa mga pananim. Ganun po ba? Ganun talaga ang buhay siguro. Minsan ay madadapa. Pero bumangon lang tayo ulit ng paulit-ulit kahit ilang beses pang madapa. Tsaka kung may ibang mahalagang bagay pa kayo nais bilhin para rito, bilhin nyo na rin. Gaya ng mga banyera, container na igiban, at mga gamit sa paghahanap buhay. Sinilip ni Apong Melo ang laman noong tela na pouch. Hala! Ang laking halaga naman yata nito, Sir Magnus. Sigurado ka, gusto mong itulong lahat ito sa amin? Oo naman po. Salamat nga pala rito sa itinayo niyong kubo para sa akin. Walang anuman, Magnus. Sa katunayan, matagal na natili rito si Maris at sigurado akong nakapagpahinga rin siya ng mabuti
Dahil tahimik naman dito sa aming pamayanan at walang umiistorbo sa kanya. Sige na Magnus, bababa na ako at magpapatawag ng pagpupulong. Pag-uusapan namin ang mga bagay na kailangan namin sa pamayanang ito at kung sino-sino ang bababa para sa partikular na bagay na bibilhin, kagaya rin noong dati. Okay po, Apong Melo. Sige po. Siya nga pala, may naghatid na ba ng pagkain sa inyo rito? Opo, meron na po. Ayan nga po ang dalawa sarap na sarap sa pagkain. Mabuti naman kung ganun. Nagpakuha na ako ng buko. Maya-maya ay narito na iyon para manumbalik agad ang inyong lakas. Maraming salamat po uli, Apong Melo. Walang anuman. Sige at bababa na ako. Sagot ng matanda at lumabas na ng kubo. Sabi naman ni Tomby, makapal-kapal yung iniabot mo, Mags Magkano yun? Oo, 300,000 yun. Marami silang kailangan rito na bagay na kailangan mabili. Iyon ang dahilan kaya walang may malalang karamdaman sa kanila rito. Dahil maliban sa pagkakaroon ng albularyo, maayos na nahahawakan ni Apong Melo ang pera na ibinibigay ko. Nabibilhan ng tamang gamot ang ibang mga karamdaman na hindi kaya ng herbal na gamutan. Maging sa mga armas ay nakakagawa sila ng maraming itak at sibat. Baka lang naman ang bibilhin nila dahil may mga panday sila rito. Sabi naman ni Efraim, ang talino nyo naman Kuya Magnus, naisip nyo yun? Para ka na tuloy may ampon na isang buong pamayanan. Abay oo naman, maraming beses na nila kaming natutulungan. Kaya tama lang na gumanti ako sa paraan na kaya ko. Kaya kapag ikaw ang umunlad sa buhay, tumulong ka sa mga tao nasa kagubatan gaya nito. Hindi sila materialistikong mga tao. Bibilhin nila kung ano talaga ang kailangan. Kasi hindi naman sila pwede bumili ng cellphone o appliances dahil hindi naman magagamit. Kaya ibig sabihin, puro tungkol sa hanap buhay at pang-araw-araw na gamit ang bibilhin nila sa perang ibibigay mo. Oo nga Kuya Magnus. Napapaisip rin ako kanina Napakalayo nila sa bayan. Pero maayos ang mga suot nila at nakatsinelas. Tapos may mga plato at baso ng mga sartin. May mga kaldero din sila na makakapal. Oo, yan yung binibili nila sa perang ibinibigay ko. Kaya masasabing worth it talaga ang pagtulong sa kanila. Baka sa pagbaba natin, isasama ko ang ilan sa kanila. Tapos ibibili ko sila ng isang set ng solar panel para magkaroon sila ng kuryente gamit lang ang enerhiya ng araw. Sabi naman ni Tomby, magandang ideya nga yan Mags. Oo, alam ko. Naisip ko na yan noong nasa baba pa tayo. Hindi ko lang muna inuna. Hindi naman priority Habang nag-uusap sila ay may kumatok sa pintuan. Sir Magnus, ito na po yung buko na ipinapahatid ni Apong Melo. Pagkabukas ni Efraim ay may 3 binatilyo ang naroon. Tapos agad nagsipasok at sa loob mismo inilagay ang 10 pirasong mga buko. Sige po, aalis na kami. Uy, mga pogi, salamat rito Wika pa ni Magnus. Nagsiyuko naman ang 3 bago umalis. Sabi naman ni Efraim, ayun, tamang-tama, pampadagdag energy. Sabay nagbukas ng isang buko. Kuya Magnus, gusto mo rin? Hindi. Nai-enjoy ko pa ang kape na ipapare sa kamote. Mamaya na siguro ako kakain yan bago matulog para mas energized ang pakiramdam habang nagpapahinga ang katawan. Ilang saglit pa ay naririnig na nila ang boses ng mga kadalagahan na papalapit sa kubo. Tao po, Kuya Magnus. Tawag pa ng isa sa kanila. Uy, tuloy kayo! Wika pa ni Magnus at pinagbuksan naman sila ni Efraim. Pagkapasok ng 4 ay lahat naka-t-shirt na colored at jogging pants na tila pang PE uniform ng mga estudyante. Balut na balut Wika pa ni Efraim. Sabi naman ni Kisha, oo nga mukhang conservative sila rito. Siya nga pala Kuya Magnus. Salamat po sa pagliligtas nyo sa amin at sa pagdadala rito. Sabi naman ni Magnus, teka, bakit kayo narito?
Kumain na ba kayo? Opo, tapos na po kaming kumain. Magmi-meeting raw kasi ang buong pamayanan. Nagbigay raw kayo ng malaking halaga. Yun ang pagmimitingan nila kung ano-ano ang bibilhin sa perang iyon. Sabi noong ginang na tinutuluyan namin, palagi ka raw nagbibigay sa kanila rito ng malaking halaga. Kaya sila may mga damit at mga gamit sa bahay. Kahit itong mga damit na suot namin, kasama raw sa binili gamit ang pera mo. Ah, yun ba? Huwag nyo na yung intindihin. Sila ang tinutuluyan namin kapag umaakyat kami sa bundok ng Ibisan. Kaya pinapanatili kong may sapat silang pera para sa mga kailangan nila. Hindi naman kasi sila naaabot ng tulong ng gobyerno rito. Ano palang hanap buhay mo, Kuya Magnus, sa bayan? Bakit parang ang dami nyo namang pera na naitutulong sa kanila? Magsasaka ng palay. Ha? Talaga po? Ilang hektarya? Sabi naman ni Efraim. Anong hektarya? Sabihin nyo, 2 hasyenda ang pagmamayari ni Kuya Magnus sa bayan. Hala, hasyendero po pala kayo. Nako, magsasaka pa rin ang tawag doon. Tsaka ikaw naman, Efraim, hindi ko na sinasabi iyon sa mga bago nating kakilala. Binubuko mo naman eh. Paano kasi, Kuya Magnus? Palagi ka nalang pahambol. Hindi sinasabi ang totoo. Oo naman, bakit pa sasabihin kung hindi naman kinakailangan? Magsikain na lang kayo ng buko. Alok ni Magnus sa mga dalaga. Kumain na rin po kami niyan doon. Napaka-VIP treatment nga nila sa amin eh. Medyo strict nga lang. Kasi noong sando ang pinili namin ng mga damit, nagalit yung ginang. Dapat daw t-shirt na colored at mahabang palda o jogging pants. Kaya ito na ang napili namin. Hayaan nyo na. Saka na kayo magsuot ng sexy kapag nasa bayan na kayo. Baka sa makalawa ay ibababa na nila kayo. Mukhang uulan din kasi mamayang gabi eh. Magiging masyadong madulas ang daan kapag bagong ulan lang. Mas mahihirapan kayo. Komportable ba kayo sa tinutuluyan yung kubo ngayon? Opo, komportable naman. Puro dalagita ang anak ng ginang na inatasang mag-asikaso sa amin. At may sapat namang espasyo na matutulugan sa kubo nila. Mabuti pala kung ganun. Sa susunod mag-iingat na kayo. Huwag kayo maglalakad sa lugar na kaunti lang ang tao. Hindi lang iyon ang grupo ng mga rebelde na nangingidnap ng mga dalaga. Marami pa. Kaya sana huwag nang maulit sa inyo yun. Hindi na ako sigurado kung maililigtas ko pa kayo sa susunod. Oo nga po, Kuya Magnus. Maraming salamat po talaga. Wika pa ng mga dalaga. Samantala, atin munang pasyalan ang sitwasyon ng isa pang tagabantay na si Oliver. Makalipas ang 2 araw ng pagpapahinga sa loob ng tahimik na kuweba, ay nagpasya na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Maganda na ang kanyang pakiramdam. At sa tingin niya, masyado na siyang nade-delay sa kanyang paglalakbay. Kung sino ka man na nagbabantay sa akin at nagdala rito, maraming salamat uli ha. Magpapatuloy na ako sa paglalakbay. Mahinang bulong ni Oliver at nagsimula na sa paglalakad. Nagsimula siyang maglakad ng 7:00 ng umaga. Maaga naman kasi siyang gumising, kaya nakaligo na siya at nakapag-almusal noong magsimulang maglakad. Kahit papaano ay maganda ang sikat ng araw. Hindi man mainit sa kanyang nilalakaran, ay makikita naman ang maliwanag na paligid. Natuwa siya dahil marami siyang nadadaan ng mga pagkain, gaya ng bayabas, may mangga pa nga, sili, kalamansi at kabuti. Lahat iyon ay kumukuha siya ng tagkakaunti. Ang bayabas ang nagsisilbi niyang pangmeryenda habang naglalakad. Tapos ang sili at kalamansi naman ay hindi nawawala sa tuwing kakain siya. Ganon din ang kabuti na ipinapatong niya lang sa sinaing na kanin. Pasado 2:00 ay nagpasya na siyang magpahinga. Meron pa namang natira kaunti sa kanyang kanin noong umaga. Kaya nagluto na lang siya ng noodles na ipinaris sa kaning lamig. Tapos pang himagas na mangga na manibalang na nakuha niya rin sa kanyang dinaanan. Sana naman wala muna ako makasagupang kalaban sa araw na ito. Parang tinatamad pa ako makipaglaban eh. Tsaka
Bakit ba kailangan nilang maminsala ng mga taong tahimik na naglalakbay sa gubat na ito? Mapipilitan tuloy akong pumaslang kahit ayaw ko naman. Bulong pa ni Oliver. Matapos makakain ay sumandal muna siya sa kanyang bag at umidli. Habang natutulog siya ay bigla siyang nakarinig ng tili ng isang babae na tila ba nasa panganib. Napamulat siya ng mata. Panaginip lang ba yun o totoo na? Tanong niya sa sarili habang unti-unting nililigpit ang mga gamit na nailabas. Noong nakaredy na siya ay saka na siya naglakad papalayo habang pinapakiramdaman ang paligid kung may iba pa bang mga tao. Hindi pa rin kasi siya sigurado kung totoo iyong narinig niya na tili. Maaari din kasi natunog iyon ng ibon. Hanggang sa muling tumili ang babae, kaya agad niyang nalaman ang direksyon ng kinaroroonan noon. Pagkarating niya roon ay nakita niya ang isang magandang dalaga na nakasuot lang ng pangkaraniwang damit, duster at nakatsinelas. May mahabang buhok pero nakatirintas sa dalawa. Tapos may 3 maliliit na ahas ang nasa harapan noon. Makikita rin ang kagat ng ahas sa binti ng dilag. Agad lumapit si Oliver at iwinasiwas ang pana sa mga ahas. Kaya naman nagpulasan ang mga ahas papalayo. Miss, ayos ka lang? Tanong ni Oliver doon. Hindi po sir, namamanhid po ang binti ko. Tinignan niya ang binti ng dalaga. Nagsisimula ng lumubo ang loob noong bahagi na may kagat. Miss, kailangan natin palabasin ang kamandag ng ahas para hindi kumalat sa buong katawan mo. Hihiwaan ko ito kaunti ha at sisipsipin ang kamandag. Opo, ayos lang po. Kumuha ng maiksing putol na lubid si Oliver at tinalian ang binti ng dalaga para hindi umakyat ang dugo paitaas na may kasamang kamandag ng ahas. Matapos matalian ay sa kanya inilapat ang binti ng dalaga sa lupa. Dahil hihiwaan niya ito kaunti, saka sisipsipin ang dugo na maaaring may kasamang kamandag ng ahas na kumagat. Habang nakatalikod siya sa dalaga, ay tila may tunog ng hiss. Siyang naririnig sa kanyang likuran o yung tunog ng ahas. Pero sa tuwing lilingon siya ay wala naman. Tanging ang mga nakalaylay na nakatirintas na buhok ng dalaga lang ang nakikita niya na malapit sa kanya. Ang mukha naman ng dalaga ay seryoso lang na nakatitig sa kanya. Miss, ano nga palang pangalan mo? Galema po, sir. Huwag kang mag-alala, Galema. Tutulungan kita na makaligtas sa kagat na ito. Bantayan mo rin ang likurang bahagi natin. Parang may naririnig akong huni ng ahas eh. Baka may biglang sumugod sa atin. Uwi ka ni Oliver habang nakatitig sa sugat ng dalaga na unti-unti niyang pinipisil para lumabas muna ang dugo kaunti sa kanya hihiwaan. Nang muling magsalita ang dalaga ay sinabi nitong, "Huwag kang mag-alala, walang aataking ahas mula sa likuran ko dahil narito lang sila sa harapan." Mabuti at mabilis na nakalingon si Oliver at nakita niyang papatuklaw na sa kanya ang kung anong nilalang na nagtatago sa loob ng nakatirintas na buhok ng dalaga. Agad siyang nagrolling sa lupa papalayo. Anak ng... Ano yan? Ahas? Wika niya noong makabangon. Oo, bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng ahas? Kakambal ko sila. Kaya kasama ko sila palagi kung saan man ako magpunta. Wika ng dalaga habang unti-unting inaalis ang tali na inilagay ni Oliver sa binti niya. Noong titigan ni Oliver ang sugat ay nawala na. So, hindi totoong kinagat ka ng mga ahas na iyon? Hindi. Mga alipin namin sila. Sinusunod nila lahat ng sasabihin ko. Kagaya nito. Wika ng dalaga, sabay kumpas paturo kay Oliver. May 3 ahas agad ang sabay-sabay na tumalo ng mataas patungo sa binata. Agad namang nakahugot ng palaso si Oliver sabay pana.
Tusok ang tatlo at nakasampay sa isang puno dahil doon tumarak ang palaso na itinira niya. Hindi ka makakawala sa akin. Uwi ka pa ng dalaga. Sabi naman ni Oliver. Bakit? Sinong may sabi sa'yo na tatakas ako? Aalis ako rito kapag napatay na kita para wala ka nang mabiktima pa. Wika niya habang tumatakbo paikot-ikot sa kinaroroonan ni Galema. Ramdam niya rin kasi ang mga ahas na sumusunod sa kanya. Hanggang sa naisip niya na hindi siya titigilan ng mga iyon habang buhay pa ang nag-uutos sa kanila. Kaya hinugot niya ang itak at sinugod si Galema. Pero humaba ang mga ahas sa magkabilang balikat ng dalaga tapos bumaba. Mas matangkad pa ang dalawang iyon kaysa sa dalaga. Kaya noong sumugod iyon ay napatakbo papalayo si Oliver. Isinausaw niya ang dalawang palaso sa kanyang inihandang langis na may gasolina. Malapot iyon masyado kaya mananatiling nag-aapoy kahit pa nasa dulo ng palaso. Sige, takbo lang binata. Mapapagod ka rin at luluhod ka mamaya sa harapan ko. Wika pa ng dalaga. Noong maihanda na ni Oliver ang dalawang palaso, ay huminto siya sa may unahan. Huminto rin ang dalawang malalaking ahas at nakatitig sa kanya. Sige na mga kapatid, sugurin niyo na ang lalaking yan. Libre kagat, pero hindi pa natin siya papatayin dahil ibibigay natin siya kay Reyna Isabel. Agad sumugod ang dalawang malalaking ahas. Ikiniskis ni Oliver ang dulo ng mga palaso sa pangsindi niya. At saktong tumalo naman ng magkasabay ang dalawang ahas na iyon. Napangiti si Oliver dahil sabay iyon at magkasing tangkad ang talon. Kaya hindi na siya mahihirapan na asintahin iyon ng sabay. Noong sakto na ang distansya ay sa kanya pinakawalan ang palaso sa ere. Tumarak iyon sa ilalim na bahagi ng bibig ng mga ahas at tumago sa ibabaw ng ulo, kaya agad iyong binawian ng buhay. Noong lumingon si Oliver sa kanyang likuran, ay papatalon na rin ang iba pang mga ahas, kaya nagtatakbo na siya papunta kay Galema. Naririnig niyang sumisigaw iyon ng paghihinagpis dahil sa pagkamatay ng dalawang kinakapatid na ahas. Noong naroon na siya sa harapan ng dalaga, ay agad niyang hinawakan sa likuran at tinutukan ng itak. Galema, patigilin mo na ang pag-atake ng mga ahas mo. Kung hindi, papatayin kita. Hindi mo kailangan mamatay. Pwede ka pang magbago. Anong pinagsasabi mo? Pinatay mo ang mga kapatid ko. Kaya para mo na rin ako pinatay. Hindi ko sila pinatay. Inutusan mo silang patayin ako. Kaya ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Sige na, patigilin mo na ang mga ahas na iyan. Hahayaan kitang makalis dito. Wika ni Oliver. Pero matibay ang dalaga. Mga alagad, atakihin niyo na siya. Sigaw pa noon. Nakita ni Oliver na may isang malaking ahas mula sa kanyang likuran na papatalon na rin. Kaya hinatak niya ang dalaga at pinaharap doon. Iyon ang nakagat ng ahas sa mukha. Kasabay noon ay isinaksak na rin ni Oliver ang matulis niyang itak sa gilid ng leeg ng dalaga na siyang kumitil sa buhay noon. Hanggat humihinga pa ang dalaga ay patuloy siyang sasalakayin ng mga ahas. At kahit pa makagat ng ahas si Galema ay baliwala rin naman dahil siya mismo ay may taglay na kamandag sa kanyang sariling katawan. Pagkabunot ni Oliver ng itak ay may ilan pang mga ahas siyang pinagtataga na sumasalakay sa kanya. At ilang sandali pa ay bigla na lang tumigil sa pagsalakay ang mga ahas na iyon at nagsialisan. Maging iyong malaking ahas na kumagat sa mukha ni Galema ay umalis na rin. Nakahinga ng maluwag si Oliver. Akala niya ay maiisahan siya ng dalaga. Pero muntik na talaga siya roon dahil sa kanyang pagiging matulungin. Kaya iyon patuloy ang muntik ng maging mitya ng kanyang buhay. Isa-isang pinagdadampot ni Oliver ang mga palaso na kanyang nagamit, pati na rin iyong nakabaon sa puno. Saka ipinagpatuloy ang paglalakad.
Sabi kong ayoko muna pumaslang sa araw na ito eh. Kayo talaga, gusto nyo talaga ng gulo. Iiling-iling na wika niya pa habang naglalakad papalayo. Tinignan niya ang kanyang orasan. 2:00 pa lang ng hapon. May oras pa siya para magpatuloy sa paglalakbay. Kaya uminom na muna siya ng tubig at kumuha ng biskwit. Saka nagtuloy na sa paglalakad. Samantala, sa bahagi naman ng bundok Lunarka, halos mapasigaw si Amara sa galit noong maramdamang nawala na ang aura ng dalagang si Galema. Pero mas nagulat siya noong biglang pumasok si Isabel sa kanyang kubo. Amara! Akala mo ba hindi ko mararamdaman ang pagkawala ng aura ni Galema? Pasensya na po, hindi ko alam kung anong nangyari. Mukhang nakaharap niya na iyong taong pinagmumulan ng malakas na kapangyarihan. Di bali po, buhay pa naman si Suma. Siya ang magdadala sa atin sa taong iyon. Siguradong tutugisin niya iyon kapag nalaman niyang iyon ang pumatay sa kanyang nag-iisang anak. Sana tama ka, Amara. Dahil kapag hindi pa rin nahuli ni Suma ang taong yun, kayo na ang kailangan humarap roon. Kayo ang hahanap. Opo, mahal na Reyna, maliwanag po. Sagot naman ni Amara at iniwan na siya ni Isabel. Samantala, kasalukuyan nagpapahinga sa isang kuweba si Zuma nang maramdaman ang pagkawala ng aura ng kanyang anak. Hindi! Hindi ito maaari! Anak ko! Malakas na sigaw pa ni Zuma na umalingaw-ngaw sa buong kuweba na halos yumanig na nga ito. Ilang saglit pa ay may 3 ahas ang naroon sa kanyang harapan. Ipinapaalam sa kanya ang nangyari. Tapos hinuli ni Zuma ang isa at tinitigan sa mata. Sa pamamagitan ng pagtitig sa mata ng ahas ay makikita niya ang mukha ng taong nakalaban at pumatay sa kanyang anak. Umanda ka, lalaki ka! Kakainin ko ang laman loob mo at ipapakain kita sa mga alagad kong ahas! Wala akong pakialam kung hindi kita madadala ng buhay kay Isabel. Sa akin ka magbabayad dahil anak ko ang pinatay mo! Sigaw pa ni Zuma at agad nang sinimulan ang paglalakad upang hanapin ang pumaslang sa kanyang anak na walang iba kundi si Oliver, ang tagapagbantay na mula sa lahi ng mga anghel. Pansamantala po muna natin puputulin ang kwentong ito. Magsama-sama tayong muli sa kasunod. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.